Ano ang El Filibusterismo? Tara ating alamin. Ang El Filibusterismo o ang pagkahari ng kasakiman ay ang ikalawang nobela na isinulat ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal. Ito ang karugtong o sequel ng No Limit Hunger at inialay niya sa tatlong paring martir na kilala bilang Conversa o si Gomez, Burgos at Zamora. May 39 na kabanata ng El Filibusterismo. Kilalanin natin ng mga tawan sa El Filibusterismo. Samahan mo ako. Pangunahing tawan at ang kanyang papel sa nobela. Simon, ang mayamang mag-alahas na nakasalamin na may kulay ng kanyang tunay na katawan, siya si Crisostomo Ibarra. Masillo, ang mag-aaral ng medisina na kasinta ni Julie. Isigani, ang makatang kasintahan ni Paulita Gomez at may panindigan sa bayan. Kabesang Tales, ang masipag na magsasaka na ligawan ng lupa ng mga praile. Juliana, ang kasintahan ni Basilio nang nag-aklas ang kapalaran dahil sa pang-aabuso. Tantang Selo, ama ni Kabesang Tales na nabaril ng kanyang sariling apo. Senior Pasta, ang mga tagpayo ng mga prailes sa mga surrounding legal. Paulita Gomez, sintahan ni Isagani na napagkasal kay Juanito Pelaez. Si Juanito Pelaez ay isang mayabang at paboritong estudyante ng mga guro. Naging asawa ni Paulita Gomez. Macarig, isang estudyanteng mayaman at leader ng kilusan para sa pagbubukas ng akademya ng wikang Kastila. Padre Salvi, isang mapaninlang na pari na may lihim na kasalanan kay Maria Clara at siyang utak ng pang-aapi sa mga Filipino. Padre Camora, ang mukhang archerong pari. Padre Fernandez, ang paring Dominikong may malayang paninindigan. Padre Florentino, ang amay ni Isagani. Padre Irene, kakampi ng mga estudyanteng nguhit lihim na nanglilingkod sa mga praile. Quiroga, isang mayamang inchik na gustong magkaroon ng negosyo sa Pilipinas, kapalit ng pagsuporta sa mga opisyal ng gobyerno. Don Timoteo Pelaez, ama ni Juanito Pelaez at isang negosyanteng kalyado ng mga makapangyarihan. Placido Penitente, estudyanteng nawalan ng ganang mag-aral dahil sa sistema ng edukasyon. Hermana Penchon, isang mayamang babae na mahigpit sa reliyon, ngunit mapanghusga sa mahirap tulad ni Julie. Benzag, ang mamahayag sa pahayagan. Don Custodio, ang kilala sa tawag sa Buena Tinta. Maria Clara, inibig ni Simon. Mahalagang simbolismo at ang kahulugan ng mga ito. Ang Vapor Tabo ay isang malaking barko. Ang simbolismo ito ng ating bansang Pilipinas. Mga Indio na nasa ibang bahagi ng Vapor Tabo, ang mga Pilipino na nagsisibusmo nito sapagkat ang mga Indio ay itinuturing isang mababang uri ng tao, kagaya ng pamamalit ng mga Kastila sa mga Pilipino. Ang tubig na ibig, ipagkahulugan ni Simon, ay nagsisimbolo ng pagiging kalmado kagaya ng mga Pilipino ngayong panahon na ibig pagkahulugan ni Simon na hindi umuunlad ang mga Pilipino dahil ito lamang ang kanilang iniinom. Ang alak at serbesa na ibig ipagkahulugan ni Sigani ay nagsisimbolismo naman na pagiging singaw kapag pinainitan. Kapag naligalig, naging karagatan na minsan ng bumuksa sa isang katawan at yumanig sa dibdib ng mundo. Ang kutsero na nagsisimbolismo lamang ng pagkaalipin ng mga Pilipino na nakatanggap ng mga mabibigat na parusa sa kaunting pagkukulang. Ang mga kura at aliperes na ay nagsisimbolo ng mga taong
mga kakapangyarihan sa isang lipunan na kontrolado na nakukuha ang kailang mga kagustuhan. Mahalagang pangyayari sa nobela: pagbabalik ni Simon sa Pilipinas, pagpaplano niya ng revolusyon, pag-aaral niya na Isagani at iba pang kabataan, pagkamatay ni Cabezang Tales, pagkakawalan ng mga alahas ni Julie, pagkamatay ni Tantang Selo, pagpapasabog ni Simon ng lihim na plano, pagkakatanggol ng Akademya ng Wikang Kastila, pagkabigo ni Simon na mapasama si Basilio, pagtangka ni Padre Florentino sa yaman ni Simon, pagtataksil ng mga taong simbahan at may kapangyarihan, pagkamatay ni Julie sa kanyang pagtakas, pagtuklas si Basilio sa tunay na pagkatao ni Simon, pagtatangkang pasabugin ang piging ng kasal, pagkamatay ni Simon at ang huling usapan niya ni Padre Florentino. Pangunahing mensahe ng nobela: ang El Filibustrismo ni Dr. Jose Rizal ay nagpapabatid na paninindigan laban sa pang-aapi at korupsyon ng mga Kastila sa Pilipinas. Dito kung paano ang pamamahala ng mga Kastila at Fraile ay ng dulot na paghihimagsik at desperasyon. Ito ay nagpapahiwatig ng kung walang makabuluhang reforma at karahasan ang tila magiging solusyon ng mga Pilipino. Ang isyong panipulan sa nobela at ang kaugnayan nito sa kasalukuyan, ang pangunahing isyong panipulan sa El Filibustrismo ni Dr. Rizal ay ang korupsyon at katiwalian sa pamahalaan at simbahan. Nakita rito ang pangabuso ng mga sa kapangyarihan, pagpahirap sa mga mahirap at ang hindi pantay na sistema na hustisya kung saan ang mayaman ay laging nasusundan ng pabor. Ito sa kasalukuyan dahil may mga tao na sa pamahalaan na hangad ay ang mga karoon ng posisyon at kapangyarihan na tanging sila lang makikinabang at ang epekto nito ay hindi na pagiging responsableng mga manununo kaya hindi umunlad ng ating bansa. Sariling refleksyon tungkol sa mga aral ng iyon natutuhan. Unang bilang mag-aaral. Naunawaan ko ang kalagahan ng edukasyon hindi lamang bilang paraan sa personal na tagumpay, kundi bilang pundasyon ng kaunlaran ng isang bansa. Kaya tandaan ito, ang karunungan ay kayamanang walang taong makapagnanakaw. Pangalawa, ang kasbaan ay hindi mawagi. Ang mga may masamang palakid ay madalas na nadadapa sa sarili nilang pitag.